together, the leaders. Siguro naman kilala niyo na ako by this time. We are happy that they have come and they have offered the services of their agencies to our kababayans or overseas Filipinos. And I hope that this round of questioning and answering will enlighten you and give you answers to your questions. So without much ado, I say thank you very much and I hope this will be a very fruitful exchange. Maraming salamat po. Thank you, Amba. Next po, si Ma'am, basa ko na lang. Basa na lang. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon. Alam niyo, masaya kami na nandito kami ngayon. And ito yung isa sa lagi namin inaabangan, yung time na pwede namin kayo makausap at makakuha yung feedback ninyo, mga suggestions nyo, and recommendations patungkol sa serbisyo ng OWA. Nandito lang kami ni D.A. Rosale para pakinggan kayo at siguro sumagot sa mga ibang tanong ninyo. Gusto nyo maklarify ng mga tanong. Ipasa ko kay D.A. Rosale bago sa iba natin kasama. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat na kayo ho ay pinaunlakan niyo ho yung imbitasyon ng aming welfare officer na kayo ay pumunta ngayon dito. So katulad po ng sinabi ng administrator po namin, ito po yung pagkakataon para kayo po ay mag-clarify, magtanong, or mag-comment tungkol po sa mga serbisyo at programa ng OWA. So sana po itong meeting na ito ay maging isang produktibong meeting kung saan tayo po ay magpapalitan ng ideas, ng mga naiisip po natin. Kaya iniimbitahan po namin kayong lahat kung meron po kayong gustong itanong sa amin. Nandito po kami para sagutin po iyon. Salamat po. Magandang araw po sa inyo. Isa pong malaking karangalan at kasiyahan ng mga kasama nyo ako at kayo makasama namin. Pangarap ko po na marating lahat ang kinaroroonan ng ating mga FWs para kung sakaling kailangan nyo po ang tulong ng Public Attorney's Office o PAO, lalo yung mga kamag-anak nyo doon sa Pilipinas at kayo man, kung may problema doon legal, ay nandito kami para sa inyo. Nagpapasalamat din po ako kay Ambassador sa kanyang maalab na pagtanggap at din sa ating OWA, sa ating DMW, sa ating mga associate. Talagang ang gusto po ni Pangulong Bongbong ay linapin kayong lahat. Mahal na mahal niya po kayo, mahal din kayo ng ating First Lady. At siyempre kami rin dahil tayo dugong kayo manggi. Tayo ay iisa ng lahi. So, nangingilabot po ako ngayon dahil hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng dialogue na ganito. Hindi kagaya doon sa iba yata, wala pong dialogue eh. First time po ito. So, talagang alam ko may kanya-kanya kayong problema. Iba sa asawa, sa anak, sa magulang, sa biyanan, sa amot-sari. Email nyo lang po kami sa pau_executive@yahoo.com pau_executive@yahoo.com at sasagutin namin ang inyong mga problema. At kung uuwi po kayo at magpapile ng kaso, tutulungan namin kayo. At yung indigency test po ng PAO, pwede kong ipa-waive yun kapag OFW po ang may legal policy. Thank you. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, kami po ay nagagalak na makasama po dito sa Filipino Community Dialogue. Ano po, ang DSWD po talaga ay nagbibigay ng serbisyo and most widely ang mga programs po namin ay nasa Pilipinas. But sabi nga po namin, hindi na naman po mga OFW ang kailangan natin serbihan, kundi mga pamilya, no, na naiwan ninyo sa Pilipinas. That's why we went here and sa lahat po ng amin pong mga caravans din, kasama po ang DSWD para po mapagbigay alam na meron pong serbisyo na pwede po sa ating mga OFWs, gayon din po sa mga pamilyang naiwan ninyo. So,
that's why yung booth po namin, nagbigay po kami ng information kung ano pa yung pwede niyong i-avail ng mga programs and services. Bago lang po dun sa ating batas, meron po tayong expanded solo parents welfare act. Kasi ang kadalasan po na tanong bakit hindi kasama ang mga OFW as solo parents samantalang naiwan nila yung kanilang mga dependents sa Pilipinas. So ngayon po, with the new law, sabi ko nga po namin, kasama na po ang mga solo parents ng OFW. At hindi po kayo ang magiging solo parent. Ang magiging solo parent po is yung mga nag-aalaga ng inyong minor na anak. So kung meron po kayong minor na anak, at the same time, kung meron po kayong PWD na anak na even above 18 years old, pwede na rin po silang ma-consider as dependents pa rin. So, kung ang mga lolo, lola ang inyo na pag-iwanan, tito, tita, pwede po silang mag-avail ng solo parents. Kailangan po nila pumunta yung po sa ating mga local government unit offices na social welfare at sila po ang magpoproseso ng ating pong mga issuances ng solo parents. Okay? And then meron din po tayong, pwede na po ba akong mag-diretso? Okay lang. So, meron din po kasi tayong madalas na yung mga financial assistance ng ating mga pamilya na naiwan, yung mga na-hospital, di ba po? At meron din mga namatayan, mga burial assistance, and yung mga affected ng disaster. No? So, meron din po tayong mga ganong assistance na pwede pong i-avail ng inyong mga kapamilya sa Pilipinas. At ito po ay kailangan lang po ninyo dumulog at lumapit po sa DSWD. At yun nga po, dahil po sa partnership at sa ganitong mga caravan,